How much is the cost of living here at North Carolina, USA? Good day everyone, this is Teacher Sha and welcome back to my channel. For today's video, I'm gonna share with you my monthly expenses. Actually, maraming mga teachers na ang nagtatanong sa akin kung magkano bang nagagastos ko every month dito. At ngayon ay nagkaroon ako ng chance na masagot ang mga tanong ninyo kasi it's spring break ngayon dito sa US, dito sa North Carolina, so wala kaming pasok for a week. Dito pa sa North Carolina is mababa lang po ang cost of living dito. Pero mababa rin ang salary compared to other states. Para sa akin parang pareho lang kasi kung sa ibang state mataas ang sahod, mataas din ang cost of living. Dito naman sa NC, mababa lang ang sahod, pero mababa rin ang cost of living. Makakasave ka naman kahit papano. So, ang i-share ko po sa inyo ay ang aking expenses last March. So, let's start with the house rent. So, ang binabayaran ko po sa aking rent sa bahay is $375. Since ang bahay namin na inuupahan is nasa 1,500 per month. Pero since apat kami, divided by 4, bawat isa sa amin ay nagbabayad ng $375. Another na binabayaran ko po ay ang electricity bill. Since dinidivide po namin yan, so ang binayaran ko po this month is $84 for my electricity bill. My water bill for the month of March is $23. Another na binabayaran ko is my phone. Kasi nung dumating po ako dito sa US, may phone po akong dala pero nung nandito na kami sa America, wala na po siyang connection. So I need to get a phone. So binabayaran ko po siya monthly is nasa $38. Unlimited call, unlimited internet. Aside from my phone, nagpakabit din po kami ng internet sa bahay namin. And that cost $16.67. Ang malaking part ng aming expenses ay sa food. So, ang ginagawa po namin, bumibili kami ng mga pagkain. Tapos, since nasa isang bahay lang kami, pinag-usapan namin na hahatiin lang namin into 4 ang lahat ng magiging expenses namin sa pagkain. So, ang naging budget ko for food, ang binayan ko for food is, for this month of March, is nasa $140. So, buong month na po yan na budget namin sa pagkain. Bawat isa sa amin nagbayad ng $140. Since wala akong car, dahil hindi naman po talaga ako marunong mag-drive, I am zero experience in driving. Ang ginagawa ko po ay nagka-carpool lamang po ako. Meron akong co-teacher at may car na po siya. Nakikisakay lang po ako sa kanya, kikiride papuntang school. Ang sinisingil niya po sa akin every day, back and forth, is $5. So, nasa $25 per week. It's Monday to Friday, and then for times 4 weeks for a month that is $100. So $100 ang budget ko for my carpool. So all in all, ang ginastos ko po for this month of March is $822. Huwag na po kayong mag-convert dahil malulula po kayo. Ikaw-convert nyo into peso. Pero para sa akin, goods na po yun. Okay na po yun. Hindi siya masyadong malaki. Yun po ang mga ginagastusan po namin na mga importante dito sa US para makasurvive for a month. So, depende na lang po yan kung ano yung lifestyle mo. Kung marami kang mahilig kang magbili, mahilig kang mag-shopping, syempre, mas malaki yung gastos mo. So, depende po sa lifestyle mo. So, ang budget ko po for me, ang ginagawa ko po, naglalaan po talaga ako ng $1,000 for my miscellaneous expenses here. Yun po ang budget ko for everything. Sa food and lahat-lahat. Then, the remaining, yun po ang ginagawa ko pong savings. Actually, dito sa NC, mabubuhay ka
kahit $1,000 lang ang budget mo. At mabibili mo kung ano yung nakakain ng mga mayayaman, mabibili mo rin dito. Yun ang kagandahan dito sa US. Sana po ay nakatulong ang video ko pong ito, lalong-lalo na sa mga teachers na nagbabalak na mag-teach dito sa North Carolina. Kung naging helpful naman po ang video to, sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel. Kung meron po kayong gustong itanong or gusto niyo i-content ko dito sa aking video, huwag lang po kayong mag-atubili. Just comment down below. Thank you so much and God bless us all.